So tayo po'y dadako na sa atin pong pag-aaral. At dahil po sa buwan po ng ngayon, ah, Pebrero, sabi nila Peb-ibig daw, pero ibang klaseng Peb-ibig ang ating pag-uusapan, po. Ito po, ayan. Marami bang maling uri ng pag-ibig? Ay, napakarami po. At ang dami nga diyang napapahamak, o nasisira. Pero ibang uri po to, na pag-ibig na sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Sabi po rito, ang Biblia po ay nagtuturo sa mga mananampalataya, ng tamang pag-ibig. Itinuturo po yon ng salita ng Diyos. Ayan. Kanino po yon? Sabi diyan, kailangang matutunan nating ibigin ng Diyos, di ba? Ayun na naman. Hello, mga kapatid, po. Baka mamaya merong diyan, mimiyaw, O kaya naman, oh. Yung inyong mga So sabi po diyan, kailangang matutunan nating ibigin ng Diyos. Tama ba? Kasi yun yung dakilang utos. Ibigin mo una ang Diyos. Sabing ganon. Ibigin ang kapwa, pangalawa. Diba? At ibigin ang ating sarili ng tama. Kasi may maling pag-ibig sa Diyos, may maling pag-ibig sa kapwa, meron ding maling pag-ibig sa sarili. Kaya yung iba makasarili na lang. Hindi na iniisip yung iba. Kaya mali po yun. Kaya sabi diyan, meron ding pinagbabawal kung sino at ano ang hindi natin iibigin na ating pag-aaralan sa araw pong ito. Merong maling uri ng pag-ibig na salungat sa pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Ang pag-ibig sa sanlibutan. Ayan. Ating babasahin po sa unang 1:15 hanggang 17 at matutunan natin kung paano iiwasan ang maling uri ng pag-ibig na ito. Ayan, basahin po natin. Kita nyo na po? Basa po. Ayan, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, ang mga pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ayan, banlinaw po mga kapatid. Ang binigyan ng diin po doon sa hulihan. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Na kasama ang Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero siyempre, kung halimbawa yung mga tao, o tayo na nagsasabing Kristiyano, nabubuhay na makasanlibutan, tapos hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos, paano po tayo mabubuhay magpakailanman? Hindi naman natin ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Samantalang, ang mga papasok lang sa kaharian ng Diyos ay yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen? Yun po yung totoo. Kaya dapat atin pong unawain at lilinawin po yung sinasabi po ng Biblia na maling uri po ng pag-ibig, mga kapatid. So, ating tatalakayin ngayon, bakit nga ba hindi dapat ibigin ang sanlibutan? Kasi yun po yung sinabi ni Juan. Una po, sapagkat hindi mapagtutugma ang pag-ibig sa Diyos at sa sanlibutan. Hindi pwede po na iniibig natin itong sanlibutan, tapos iniibig din natin ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na iniibig kita, Panginoon, pero hindi ko kayang iwasan itong mga gawain ng
sanlibutan. Ay, hindi po pwede yun mga kapatid. Ano po? Dahil ang mga umiibig talaga sa ating Diyos, dapat susundin natin kung ano yung tinuturo po ng mga apostol. Dapat yung iniibig ng Diyos, iniibig natin. Di ba? Dapat yung ayaw ng Diyos, ayaw din natin. Ganun po yan mga kapatid. Ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ayaw niya? Ayaw ba ng Diyos? Ayaw. Kaya dapat ganun din po tayo. Kaya kahit anong alok po dapat ng sanlibutan, anong gagawin natin? Ay tatanggihan po natin. Ay yung iba sila pa nang aalok Di ba? Yung iba, sila pa yung nagbubuyo. Di ba? Kaya yung mga mananampalataya po, dapat naiiba. Kaya hindi po pwedeng pagtugmain, mga kapatid. Hindi pwedeng sinasabi natin na mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos. Tapos, nabubuhay naman tayo dito sa sanlibutan. Ay, hindi po totoo yun. Ano lang po yun, saan? Sa bibig lamang po yung pag-ibig na yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong iibig saan? Sa salita o wika lamang. Ipakita natin yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos, tunay na pag-ibig natin sa ating kapwa, di ba? Yung tunay na pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dapat po. So ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa sanlibutan ay hindi magkatugma at malaki ang pagkakaiba. Hindi ibig sabihin na hindi natin tatamasahin ang pisikal na sanlibutan at ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Ay tama naman po mga kapatid. Kaya nga po nilikha ng Diyos yung sanlibutan para i-enjoy ng tao. Kaya nga po bago po likhain yung tao, ay nilikha niya muna yung sanlibutan. Kasi nga doon niya nga ilalagay. Kaya lang matututuhan po natin dito kung ano ba talaga. Ano yung sinasabi sa Biblia na sanlibutan. Ano po? Kasi baka kontrahin nyo ako, sasabihin nyo, ay pastor, di ba sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tapos, sabi ni Juan, huwag nyong ibigin ang sanlibutan. Ay parang yatang magkakontra. Di ba? Hindi po. Iba po yung sinasabi ni Juan do sa John 3:16. Ano po? Kaysa dun sa sinasabi ni Juan din do sa 1 John 2, verse 15 hanggang 17. Kaya sabi po dyan, hinihimok tayo ng Biblia na tamasahin natin ang pisikal na sanlibutan. Ito. Pero, iwasan natin ang sistema. Yung sistema ng sanlibutan. Kasi, di ba, sa sanlibutan, napakaraming ngayon Yung parang ordinaryo na lang na sinasabing, kalakaran na yan, pastor. Kalakaran na dito yan. Kalakaran na yan. Hindi na mababago yan. Ganyan na talaga yan. Ay iba po, mga kapatid. Yung pong sinasabi ng ating Panginoon at yung sinasabi ng sanlibutan na dapat ay hindi po natin tinutularan o kaya naman ay atin pong sinusundan, mga kapatid. Hindi naman po. May hina ang po Sabi dyan. So, ang kahulugan po ng sanlibutan o yung cosmos, hindi po yan soft drinks Yan po yung salitang Griego ng sanlibutan. Ano po? Ito ay salitang ginagamit ni Juan at ng ibang mga apostol upang ilarawan ang kalakaran o sistema ng buhay sa mundong ito na laban sa kalooban ng Diyos. Kapag yung mga bagay na ginagawa ng tao o ng sinuman ay lumalaban doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ay tayo po ay namumuhay ng makasanlibutan.
Kaya nga sinabi din ni Pablo yan na huwag tayong umayon doon sa takbo ng sanlibutan. Sabi pong ganon. Kaya dapat hindi natin sasabayan yon, mga kapatid. Kasi sasabihin ng marami, hindi pastor, kailangang sumabay ka. Kasi kalakaran na yan. Di ba? Di ba? Ganun po yung katwiran ng marami ngayon. Kaya kinakailangan sumabay ka na lang sa agos. Hindi po, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng sumabay sa agos. Dahil sabi nga, huwag tayong umayon. Dapat against the flow. Hindi ka sasabay. Lalo na kung mananampalataya tayo, sinasabi mo, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, ay, tapos, kinakailangan kasi pastor para maakay ko to. Kailangan sabayan ko. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo nung naparito dito sa lupa, nakikisama siya. Nakikisalo siya sa mga makasalanan. Totoo po yun. Pero hindi siya umaayon. Siyempre, para mawin natin talaga yung mga tao sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon, kinakailangan natin silang lapitan, kinakailangan nating puntahan, kinakailangan tayo makisama sa kanila. Kaya lang ang sabi, huwag tayong makikisama. Kaya nga ang sabi, huwag kayong makisama sa hindi mga mananampalataya. Hindi naman yung ibig sabihin na huwag makisama. Paano yung pastor, yung mga kaibigan ko, di ko nakakausapin. Kasi sabi ng salita ng Diyos, huwag makisama eh. Di ba? Paano yung pastor, yung mga kaibigan ko, hindi ko nasasamahan. Pag in-invite ako sa birthday, abay, okay lang po yun. Pero sa birthday yan, ganito po. Sa birthday yan, madalas merong Ngayon, naandun ka. Sample lang po. Paano tayo ngayon? Hindi aayon o hindi tayo mamumuhay gaya ng makasanlibutan. Pero kasama natin yung ating mga kaibigan. Hindi natin gagawin yung ginagawa nila. Amen? Kaya nga ang sabi, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Yung sistema ng sanlibutan, gaya ng ginagawa ng marami ngayon, na ordinaryo na lamang, basta't nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, may birthday, may reunion, o kung ano-ano pang mga, na yan, mga kasiyahan na yan, abay, doon mapapatunayan kung talagang tayo po ay makadiyos, kung talagang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pagka lalo na't mayroong mga kasiyahan. Kaya dapat po, naiiba ka sa kanila. Naiiba tayo sa kanila. Kaya nga po yung iba, hindi makilala ng mga Kristiyano talaga o mananampalataya. Bakit pa? Kasi po pagkasama ng mga kaibigan, parehas lang sila. Walang pinagkaiba. Kaya pag sisiran mo yung kaibigan mo, hindi maniniwala talaga yun. Hindi talaga maniniwala yun. Hindi katulad, pag naninindigan ka, sasabihin siya, ay iba yan, huwag niyong aalukin yan. Kahit anong gawin niyo dyan. Di ba? Hindi yan, baka titikim man lang. So, makikilala ka, tingnan niyo po mga kapatid. Pagka hindi natin ginagawa yun, makikilala ka unti-unti. Na ikay born again. Na ikay Kristiyano. Na ikay mananampalataya. Pero pagka tayo umaayon sa kanila, ay malabo mga kapatid. Kasi pag titingnan kayo, magkaparehas lang. Walang pinagkaiba. Kaya iba po talaga yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagiging sila? Ilaw. Nagiging asin sila na may pakinabang. Di katulad nung asawa ni Lot, naging haliging asin. Di ba?
Nagiging ano tayo, yung halimbawa, modelo ng pagiging isang tunay na mananampalataya. Kaya hindi magkatugma yung pag-ibig sa sanlibutan at yung pag-ibig sa Diyos. Hindi po pwedeng pagsamahin yun. Parang langis yun at saka tubig. Hindi po pwedeng pagsamahin yun, mga kapatid. Kaya ang sabi po dyan, basahin po natin na sabay-sabay. Kitang-kita ba? 1, 2, 3. Naibigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. O kita nyo? Ang sabi ng Panginoong Yesus, nung nagpe-pray siya sa Ama, na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Sino yun? Yung mga alagad niya. Tingnan nyo po, bakit napopuot yung mga, halimbawa, mananampalataya tayo. Bakit minsan maraming nagagalit sa atin? Tingnan nyo po, sabi, at kinapuutan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Pero nyo, ang sabi po ng Panginoon, kahit tayo naandito sa sanlibutan, hindi na tayo dapat taga-sanlibutan. Kaya po yung mga tao, magagalit sa atin eh. Bakit? Kasi hindi mo na sila tinutularan. Tapos pag nagsasalita ka na ng totoo, nagsalita ng Diyos sa kanila, di ba? Naiinis na. Napakabanal naman yan. Di ba yung mga ganun? Di ba? Napaka-OA naman yan. Pa-press the Lord pa. Di ba yung mga ganun? Lalo na pag talagang naninindigan ka. Magagalit talaga yung mga tao. Hindi pwedeng hindi. Meron talagang magagalit, maiinis, maaasar. Pag tayo po ay talagang nagsisikap na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Meron po talagang mga ganon. Kasi sinabi ng salita ng Diyos yan eh. Sabi diyan, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito. Sabi ng Panginoon. Nandito ba tayo sa sanlibutan? Pero hindi pinagpe-pray na, kunin nyo na yung mga alagad ko. Hindi ganun ang panalangin ng Panginoon, mga kapatid. At kung ang kalooban ng Panginoon, yung basta tayo po, ay maligtas lamang, makakilala sa Kanya, ay dapat nung tayo na ng palataya at nagpasinasumunod sa Kanya, kinuha niya na tayo. Pero may layunin siya eh. Bakit tayo naandito pa sa daigdig? Bakit pa tayo naandito sa sanlibutan? Ang gusto niya, humayo po tayo. At ipahayag din natin yung ating natanggap. Para hindi lang tayo po yung nakakakilala sa Kanya. Kundi yung mga tao po ay maniwala din at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi diyan, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Naku, laging pinagdidiinan ng Panginoon, na kahit tayo naandito sa sanlibutan, ay hindi po tayo taga-sanlibutan. Bagaman tayo nasa sanlibutan, ano pa ang sabi? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Kaya yung nabubuhay sa kalayawan, mga ano po yun? Makasanlibutan. At alam niyo po kung anong tawag doon ng Panginoon? Ito po, mga taksil. Mga taksil. Kapag ka namumuhay po tayo makasanlibutan, mga taksil po tayo. Bakit? Ipinagpapalit natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pag-ibig sa sanlibutan. Kaya ang sabi diyan, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya pagka kayo makasanlibutan, nakikipag-away ka sa Diyos. Mananalo ba tayo sa Diyos? Ang pangit pong pakinggan, mga taksil. Diba? Sabing ganon.
nagtataksil tayo sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ipinagpapalit natin siya saan? Sa sanlibutan. Yun po yung ibig sabihin ni Santiago. Kaya sabi diyan, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Siyempre, pagkakaaway ka ng Diyos, paano kanya kalulugdan? Paano kanya pagpapalain? Di ba? Doon sa pagpapala na sinasabi ng Biblia. Marami kasing pagpapala, akala ng ibang tao, pinagpala sila ng Diyos. Alam niyo po, maraming nagsasabi, ba't pastor yung mga yan? Hindi naman sumusunod sa Diyos. Bakit mayayaman? Bakit mauunlad sila? Bakit? Lahat ba ng pagpapala? Sigurado tayo nasa Diyos? Sabi nga ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan, sambahin mo lang ako . Di pwedeng si Satanas pala magpala rin. Mga kapatid. Kaya hindi pwedeng sabihin na pagkahalimbawa, yung buhay mo okay, pero hindi ka nagsisimba, hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi mo ginagawa yung kalooban niya, pero okay yung buhay mo. Pinagpala ka, tapos sabi mo, thank you Lord. Abay, sinong Lord yun? Marami pong Lord. Mga kapatid. Baka yung drug lord yun. Diba? Kaya sabi po dyan, yung susunod, ayan. So, inatasan tayo. Yan ba yun? Excuse, ayan. So, ang sanlibutan o yung cosmos, yung sistema ng sanlibutan ay hindi lamang ang pisikal na mundo, kundi pati na rin ang kalakaraang kasamaan na naghahari rito. Ang kalakaraang kasamaang ito ay nilalarawang pinaghaharian ng dyablo. Opo. Sa lagay pala, pastor, yung mga nabubuhay ng ganito. Yes. Ay mga sistema ng yan sanlibutan . Halimbawa, ang hilig mong tumaya sa loto. Bawal ba, pastor? Abay, kung di bawal, di tinuro ko sa inyo, tumaya tayo sa loto. Pag nanalo kayo, mag-donate kayo sa church. Sasabihin kong ganon. Pastor, bawal ba tumaya sa loto? Bakit bawal? Sige mga kapatid. Pagka sinabi kong hindi, abay mag-aalaga na rin akong manok. Tapos, kasi, baka manalo. Di ba? Pag sinabi natin, alam niyo po, yung pong, ba't napunta tayo sa loto? Hindi, kasi po kalakaran ng sanlibutan. Kalakaran po ng sanlibutan yun. Tapos, yung loto, legal. Legal sa bansa. Yung sabong, legal din. Di ba mga kapatid? Di ba legal din? Pagka hindi ka doon sa mismong sabungan ka nagsasabong, illegal yon. Di ba? Illegal yon. Hindi legal sa bansa natin dahil may batas na ginawang legal siya ay tama. Alam niyo po yung sample. Anong kasalanan meron po sa loto? Ito po mga kapatid. Ninanasa ninyo, ninanasa ninyo yung pera ng iyong kapwa. Anong tawag dun ngayon? Ano ang tawag dun? Yung gusto mong humamig. Yun, nagiging greed ka.
Pero sasabihin, hindi, pastor, nakakatulong po sa ganito yan. Sa ganire, sa ganyan. Ay, yung drug lord nga po eh. Ang dami rin natutulungan nun eh. Eh, pagka nangatwiran kayo ng... Siyempre, yung drug lord, pagka sinabi niya, magdo-donate ako sa ano? Sa simbahan. Magpapatayo ako ng malaking simbahan. Pero drug lord siya. Yung gambling lord. Di ba? Ganon din ang gagawin. Ano po? Pero gambling lord siya. Kaya ang isa sa pinakamalaking gambling lord, yung gobyerno eh. Sasabihin lang nila na ginagamit siya ito, ganito. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang daming namamatay dahil sa pagsusugal. Ang daming nasisira ang buhay dahil sa pagsusugal. Ang daming napapahamak dahil sa pagsusugal. Isa lamang po yan sa sistema ng sanlibutan. Paano yung iba pa? Mga kapatid. Diba? Paano yung iba pa? Kaya ang sabi, iyan po ay kalakarang kasamang ito ay nilalarawang pinaghaharian ng diablo. Kaya sabi, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi basahin po natin. 1, 2, 3. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasal. Kita niyo po, putol tayo. Yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, yung mga born again, yung mga mananampalataya, ay hindi dapat na nagpapatuloy sa pagkakasal. Pero dati, yun yung ating ginagawa. Nung wala pa tayo kay Kristo. Kaya alam niyo po mga kapatid, siguro 16, 17, nagsasabong na po ako. Opo. Meron po akong kaibigan na yung mga Espiritu Santo. Ano ang apelyido? Hindi, totoo po. Kami, Espiritu. Sila, Espiritu Santo. Naghahanap nga kami kaibigan na may amin eh. Yung mga Espiritu Santo, marami po rito. May apelyido po. Medyo may kaya sa buhay. Alam niyo po, nung naging kaibigan ko yon, ang diskarte namin para makapagsabong, may tindahan sila nun, malaki. Bibili ako doon sa tindahan nila. Sabi sa akin, Re, bili ka sa tindahan namin. Ba't nga gano'n? Basta, bili ka lang. Ako magtitinda. Pagka ako'y bumili sa kanila, susuklian niya ako. Ibig na pera. Sisikreto niya lang, iipunin namin. Tapos, pag araw ng linggo, punta kami sa bungan. Nakakapasok kami doon. Alam niyo gagawin namin? Pastor, bawal po bata ron. Alam niyo gagawin namin doon? Meron kaming yung gawa kami ng lagayan ng sigarilyo. Titinda kami. Kukuha rin kami ng mga sigarilyo doon sa kanila. Siyempre, yung mga doon, mga bata, pag titinda ng sigarilyo, nakakapasok po sa sabungan noon. Meron kaming tapos meron kaming puhunan. Bata-bata pa namin, naggagano na kami. Kasi po yung tatay ko noon, sabungero din. Nag-aalaga na manok yun. Ay, ganun po kami noon. Nung bata pa po kami, yun yung isa sa mga ko. Mabuti na lang mga kapatid. Na born again ako. Kung hindi siguro, siguro natukhang na rin ako. Kung hindi ako nakakilala sa Panginoon. Baka isa ako doon sa magulo, doon sa tubigan. Mga kapatid. Pero praise the Lord. Kasi pag talaga nagpasya ka, na makipag-isa sa Panginoong Jesucristo, at yung buhay mo, Lord, gagamitin ko na para sa iyo. Isusuko ko sa iyo. Mababago talaga buhay mo. Kaya nga po yung mga nagpapasya na manampalataya at makipag-isa sa Panginoong Jesus. Ano sabi? Alam natin yung mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Yun ay yung mga hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi protektado ka. Kasi ang Diyos yung mag-iingat sa iyo. Bakit?
sumusunod ka sa Kanya. Tingnan mo yung mga hindi sumusunod sa Kanya. Tingnan mo yung buhay. Tingnan mo yung mga nangyayari sa kanila. Di ba? Pero pagka tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, nasa teritoryo ka ng Panginoon. Pero pagka hindi, lumalabas ka ng kanyang teritoryo. Kaya hindi basta-basta, no, mapapasok ng kaaway. Bakit? Abay, bantay sarado ng Diyos eh. Kaya pagka hindi na tayo sumusunod, pag tayo namumuhay na makasanlibutan, ay naku, napakabilis, napakadali. Na tayo po, ay madali po tayong pabagsakin ng masama. Ano pa po mga kapatid? Ayan, so inatasan tayo huwag umibig sa sanlibutan, nabubuhay tayo rito, ngunit hindi tayo namumuhay ng ayon dito. Ito ang pakikibakang Kristiyano na dapat harapin ng bawat sumasampalataya. So ito yung mga mahalimbawang mga pakikibakang Kristiyano. Kailangan natin ng pera, pero hindi natin dapat ibigin ng pera. Kaya yung iba, sa kagustuhang yumaman, tataya sa ganito, makikipagsapalan sa ganito, sa ganyan. Ayaw niyang Ayaw niyang paghirapan. Pagka ganun, may nabubuo ng parang yung kasakiman. Yung madali. Mga kapatid. Alam niyo, sa sugal, madali yung pera eh. Madali kang instant na magkaroon ng Madali kang instant Pero alam niyo po, yung ating mga pinaghihirapan, hindi yan natin basta-basta ginagastos. Tsaka nai-enjoy mo. Di ba? Yung paggamit. Kaya sabing ganon, huwag niyong ibigin ang salapi. Sabi ng salita ng Diyos. Marami nga po, mananampalataya, sabi ng Biblia, dahil sa pag-ibig sa salapi, yung iba po ay nalayo sa pananampalataya. Trap pa naman yung mga yan, mga kapatid. Parang trap po yan. Yung mga bagay ng sanlibutan, trap yan ng dyablo eh. Parang yung mouse trap, di ba? Huwag gusto mong huli ng daga. Lalagyan mo ng trap, ng pain. Tapos lalapitan naman. Masarap to, sabi ng daga. Diba? Ikaw parang ganun din. Maraming trap ang dyablo. Ipapakita sa iyo. Papakita sa iyo. Tapos ikaw na maunti-unti na lalapit. Pagka yun po ay sinunggaban mo, akala mo lang, magiging okay ka. Pero sa totoo lang, yun ang magdadala sa atin. Saan? Kapahamakan. Kaya mahalaga po mga kapatid, na unawain po natin. Kailangan nating mahalin ang ating sarili, pero kailangan din nating mahalin ang ating kapwa. Diba? Yung iba talaga walang pakialam sa kapwa. Baliwala sa kanila yung kanilang kapwa. Ngayon, sa panahon natin, ganun di ba? Wala nang pag-ibig sa kapwa, wala nang pakialam sa kapwa, puro sarili na lang iniisip, di ba? Samantalang ang utos ng Panginoon, ibigin natin ang ating Diyos, ating kapwa. Sabi, kailangan mahalin natin ating kapwa, pero kailangan higit na mahalin natin o ibigin ang ating Diyos. Yung mga yan, pagka hindi nga natin nagagawa, malaking epekto yun sa pagsunod natin sa ating Panginoon Ruin mo yun? Kasi pagkalimbawa, itinuro ng ating Panginoong Yesus, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Pag nagugutom, pakainin, biruin mo yun. Pag nauuhaw, di ba ganun ang turo? Pero sa lumang tipan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sa turo ng Panginoong Yesus, ay, hindi po gano'n.
Di ba? Sa kautusan nun, sa lumang tipan, pag binulag mo mata ng kapwa mo, bubulagin din yung mata mo. Pag binungin mo ngipin ng kapwa mo, bubungiin ka. Pero sa ating Panginoong Yesus, hindi ganun. Pag nagugutom mo yung kaaway, pakainin. Pag nauuhaw, painumin mo. O, di ba? Paano natin gagawin yun? So, ganun katindi yung turo ng Panginoong Yesus para makasunod tayo sa Kanya. Kaya pagka nasa loob, Pastor, sa totoo lang, iniibig ko yung kaaway kong yan eh. Pero pag nakikita ko talaga, nasa loob, kumukulo, dugo ko eh. Sasabihin mong ganon? Diba? Samantala ang Panginoong Yesus, ang daming umaway sa Kanya, ang daming nagpahirap sa Kanya, nagmura sa Kanya, at kung ano-ano pinagagawa sa Kanya. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Ama, patawarin niyo sila. Kaya nga po yung pagsunod sa Panginoon, katulad ng Panginoong Yesus. Kaya ang ibig sabihin ng Christian, Christ-like. Tutularan natin si Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng Christian. Akala nung iba, pagka bininyagan ka, o Christian ka na. Ano po? Pagka ikay, ginano ng Christian ka na, pag kinumpilan ka na, ganap na ang pagka-Kristiyano mo. Sasabihin ganon, ay hindi po mga kapatid. Hindi po ganon ang pagiging Kristiyano. Nagiging Kristiyano lang ang isang tao kapag siya'y nakipag-isa na at nagpasyang magbalik loob sa ating Panginoon Jesucristo at sumunod sa Kanya. Kaya ang tawag sa mga Kristiyano noon, di ba? Sa unang mga alagad noon, Christian. At tinawag na unang Kristiyano mga alagad. Ano po? Tinawag po yung unang mga alagad na Kristiyano. Sabi ng Biblia, yung mga tao ang nagbansag sa kanila na sila po yung mga Christian, tagasunod ni Kristo. Hindi po nagiging Christian yung isang tao dahil pinanganak ang Katoliko kaya or Kristiyano yung iyong magulang. Hindi po. Halimbawa ako, tinawag akong Panginoon na maging anak niya, maging mananampalataya. Tapos, sumunod ako sa Kanya. Ibig ba sabihin, yung magiging anak ko, magiging Kristiyano na rin? Hindi, malibang sila rin ay manampalataya at kumilala sa Panginoong Hesus. Kaya nga ituturo natin sa ating mga anak para sumunod, sa ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin para tayo talaga ay maging Christian. Makikilala ka na talagang Christian ka dahil sumusunod ka at ginagawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, yung pakikibaka sa buhay, ang dami. Pero kinakailangan, i-apply po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So bakit nga ba hindi dapat ibigin ang sanlibutan? Una, di ba? Hindi pwede kasi, hindi magkatugma. Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sanlibutan. Hindi po pwede yun magkasama sa ating buhay. Pangalawa, sapagkat hindi natin masusunod ang Diyos kung umiibig tayo sa sanlibutan. Hindi natin masusunod ang Diyos kung tayo makasanlibutan. Kaya nga sabi, huwag natin ibigin. So sa realidad, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa realidad. Hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostol Juan. Alin sa dalawa, ang tao'y sumusunod sa kalooban ng Diyos o ang tayo ay sumusunod sa sistema ng sanlibutan. Meron 3 area, ang sinasabi ni Juan na pwedeng makabihag sa ating puso sa sanlibutang ito. Hindi na ito bago. Makikita po natin ito sa Garden of Eden. Diba? Nung tinukso po ng diablo si Eva o yung tao. Yung 3 area, yung tinatawag na pita ng mata, yung pita ng laman, at kapalaluan sa buhay. Kaya sabi po nung salita ng napakaganda sa paningin ng babae, yung bunga, yung pita ng mata. Tapos
Masarap kaya ito? Di ba? Yung pita ng laman. Tapos sabi ng diablo, magiging katulad ka sa Diyos. Di ba? Sa nais ba? Magiging katulad ako sa Diyos. Di ba? Yung parang magiging, yung kapangyarihan. Parang ganon, di ba? Yung kapalaluan sa buhay. Doon pa man, kahit nga nung tuksohin ang ating Panginoon Jesucristo ng diablo, ganon din Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ang Panginoong Yesus, ano nun? Gutom. Bakit? 40 days and 40 nights siyang di ba? Nagpa-fasting. Pero yung laman niya, hindi pa rin di ba? Hindi umaandar. Kasi sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tanya po yun. Sumusunod talaga siya. Tapos, dinala siya ng diablo sa mataas na lugar. Pinakita niya, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sisikat ka, yayaman ka. Di ba? Makikilala ka. Sambahin mo lang ako. Hindi ba? Yung kapalaluan sa buhay pa rin. Magkaparehas po mga kapatid Kung paano po tinukso ng diablo, si Eva, si Adan, Ganon din, nung tuksuhin po ang ating Panginoong Yesus. Ganon din yung ginagawa ngayon ng diablo sa mga mananampalataya. Sa mga tao. Mga kapatid. Kaya ano ba yung kalakarang masama ng sanlibutan? Ito, ang mga masasamang nasa ng laman. Maaring mabiyag ang simuan ng mga bagay na kanyang ninanasa kung ang mga ito ay kanyang higit na iniibig sa halip na ang Diyos na nagbigay ng mga ito. Tulad ng pagkain. Halimbawa, di ba? Delikado yan. Pagka nasosobrahan tayo. Tandaan natin na kumakain tayo para mabuhay. Pero hindi tayo nabubuhay para magkaiba po yun. Ba't natawa siya? Magkaiba po yun, mga kapatid. Marami po kasi, walang ginawa kundi Ingat po tayo, Sabi yung pagkain, yung sports. Pwede rin palang maging parang pita na ng laman. Yung nabubuhay ka na lang. Tingnan niyo po mga kapatid. Di ba, araw ng linggo ngayon? Alam nyo, marami pong nagsasabi na yung linggo, araw na yan ng pag-unwind, pagliliwaliw, di ba? Yung ganon. Araw na kung saan, yung para na lang daw sa sarili mo. Ay, hindi po mga kapatid. Yung 6 na araw, yun yung araw na binigay ng Diyos sa atin. Yung isang araw dapat sa Kanya. Tapos sa isang araw, ilang oras lang? 2, piruin mo yun. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos nun? 6 na araw niya tayong binibigyan, 24 oras sa bawat araw. Tapos yung linggo, yung unang araw ng linggo, sa panahon natin, sa panahon Kristiyano, dapat inilalaan natin naman yun. Ilang oras lang? 2. Yung iba hindi pa may bigay. Kasi bakit sasabihin nila, busy ako, pastor. Naku, mga kapatid. Kaya nga binigay ng Diyos yung araw sa iyo, yung oras. Para nga may magamit ka Para saan? Sa ating sarili. Para may magamit tayo para sa Kanya. Tapos, dahil sa mga halimbawa, yung mga sports, di ba? Dahil sa mga hilig mo, yung para sa Kanya, iyo pang kinukuha. Huwag naman mga kapatid, napaka-ungrateful naman natin. Pagka ganun. Alam niyo po bang blessing yung araw-araw na tayo nabubuhay? Alam niyo po bang blessing yung tayo ay malakas? Alam niyo po bang blessing pag tayo malusog yung ating katawan? Ay mga kapatid, maniwala po kayo. Minsan hindi natin na-appreciate yung mga ganun. Tingnan nyo, pag nagkasakit ka,
Magpe-pray ka sa Kanya, Lord, pagalinin mo ako. Diba? Tsaka mo lang maaalala siya. Tapos pagka magaling ka, na-appreciate mo, Lord, salamat, magaling na ako. Tsaka mo lang, di ba na-appreciate yung ganon? Diba? Pag may nangyayari sa iyo. Bakit hindi mo magawa araw-araw pasalamatan ng Panginoon? Amen! Yung oras, praise the Lord, pasalamat ka. Meron kang araw-araw, meron kang buwan-buwan, meron kang taon-taon, nag-i-exist tayo. Blessing po yun. Paano kung patiginin ng oras ng Diyos yung oras sa buhay mo, sa buhay ko? Wala na. Kaya blessing po yun, mga kapatid. Napakaraming pagpapala ang Diyos na hindi natin pinapansin. Hindi natin pinapasalamatan. Sa halip, inuubos lang natin sa amin. Walang kabuluhan. Ibinigay na nga ng Diyos sa atin yung ganito, ganire. Tapos hindi natin masamba siya. Mga kapatid, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung may trabaho ka ngayon, praise the Lord! Magpasalamat ka dahil yung iba, walang trabaho. Kung malusog ka ngayon, praise the Lord. Bakit yung iba? May sakit. Ang dami nga sa ospital Dasal nila na sila'y gumaling, pero ikaw, ang lakas mo. Tapos di ka pa nagdadasal. Di ka nagpapasalamat. Yung mga ganon, mga kapatid. Kaya yung iba sa sobrang pamumuhay sa kanilang sarili, sa laman, hindi na nila nagagawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya hinahalimbawa, yung mga hobbies, yung relationships, yung pleasures, kahit yung religion, pwede pong maging yan Mamuhay ka na lang sa laman Tingnan niyo po mga kapatid, sabi diyan, halos kahit ay maaaring ibigin ng higit ng puso ng tao, ng higit sa Diyos. Ang mga ito ay nagiging addiction at nagtutulak na sa taong gumawa nito. Alam niyo po yung pagrelihiyon, yung nagre-relihiyon ka pero hindi ka sumusunod sa Panginoon, namumuhay ka lang sa laman nun. Kaya nga diba yung mga Pariseo, tinutuligsa ng Panginoon Pero mga yun? Relihiyoso. Mga relihiyoso po yun. Kaya pwedeng yung tao, relihiyoso, pero namumuhay siya sa laman. Pwede po yun, mga kapatid. O tinan niyo po, sa Biblia, merong dalawang nanalangin. Di ba? Sino yung dalawang nanalangin? Hindi. Ayun, yung tax collector, tsaka yung isang publikano. Tama ba? Sabi ng tax collector, Diyos ko, nagpapasalamat ako sa'yo dahil hindi ako katulad ng taong ito. Di ba nagpe-pray pa yun? Mangangalunya, magnanakaw. Di ba sabi niya ganun? Di ba? Samantalang yung isa, dinadagukan yung kanyang sarili. Diyos ko, patawarin mo kung sa mga nagawang kasalanan. Pero parehas silang nananalangin. Kita nyo, kahit sa pananalangin, pwedeng maging ka lang din, reliyoso. Pero sa puso mo, merong pagyayabang, pagmamalaki, pagmamatuwid sa sarili. Mga kapatid, kaya pagka ganun po tayo, para nagre-reliyo lang po tayo, mga kapatid. Paano tayo sumusunod nun sa Panginoon? Ipinagmamalaki mo lang yung iyong relihiyon. Pero sa iyong buhay ay hindi naman talaga nagagawa o nangyayari. Kaya pwedeng mamuhay ang tao. Sa katulad po nito. Pa po? Yung mga nasa ng mata, ang nasa ng mga mata, ang kalawang tinutukoy ni Juan na maaaring ibigin at kahumalingan ng tao. Ang tingin ng tao ang dungawan ng kanyang puso at kaluluwa. Dito nahulog si Eva at si Achan, at gayon din si Haring David na tunay namang umiibig sa Diyos. O ano pong nangyari kay Haring David?
Kay Bathsheba. Yung ninasa niya yung asawa ng kanyang kawal. Di ba? Nakita niya naliligo si Bathsheba dahil hindi siya kasama doon sa doon sa pakikipaglaban, nagpaiwan si Tapos naandun lang siya sa kanyang taluktok ng niya, kaharian. Nakita niya si Bathsheba naliligo. Kaya yung nasa ng mata, babantayan po natin. Baka tayo po ay nabibihag na. Ganyan po yung nangyari kay David. Halimbawa po yun, si David po ay maibigin sa Diyos. Si David po ay anoint ng Diyos. Si David po ay hari, ginawang hari ng Panginoon sa bansang Israel. Tinawag siya. Mga kapatid, pero ano nangyari? Dahil sa pagnanasa ng kanyang mata. Diba? Nagkasala po siya. Kaya mga kapatid, yan yung mga mga kalakaran. At pa po, yung mga pagmamalaki sa buhay na ito. Ito ang pinakamalaking tukso sa tao. Ang pagmamalaki o pagpapalalo sa buhay. Malimit, mahulog ang tao, pati na Kristiyano sa kapalaluan dahil sa kanyang mga nakamtan o nagagawa sa buhay. Nangyayari ito maging sa relihiyon, sa pangangaral o pananalangin. Kapag inihahambing natin ng tahimik o maingay man ang ating sarili sa iba, tayo ay nabibingit sa pitag ng pagpapalalo. Yung nagmamalaki tayo, yung nagyayabang tayo, yung nagmamataas tayo sa ating puso. Ay dyan bumagsak po sino? Si Satanas. Diba? Nabigyan lang ng konting kapangyarihan ng Diyos ang piling niya. Diyos na rin siya. Umaklas, diba? Nagrebelde. Parang po lang yan sa buhay natin. Halimbawa, binigyan konting kayamanan ni Lord, bantay ka. Binigyan ka ng karunungan, bantay ka. Bigyan ka ng abilidad, mag-ingat ka. Dahil baka iyan, ay gamitin para magmalaki ka. Mga kapatid. O ano pa mga bagay, pwedeng gamitin ng kaaway para tayo magmataas, para hindi natin pansinin yung iba, para hindi tayo magpakumbaba. Then ang tingin natin sa sarili natin, ay mataas tayo. Baka matulad lang tayo kay Satanas. Yan yung kapalaluan sa buhay na ito. O kahit pastor, o elder kaya, o mga manggagawa sa church, pwedeng mangyari po ito. No? Lalo na pag hindi na tayo marunong makinig. Hindi na tayo marunong sumunod. Pwedeng mangyari yan. Tapos hindi natin alam, nagpapalalo na po pala tayo. Nagmamataas na po tayo. Kaya bantay po tayo mga kapatid. Kaya nga po, dito sa ating pinag-aaralan, yun po yung una na ating natalakay at pangalawa. Bakit nga ba hindi dapat ibigin ng sanlibutan? Una, sapagkat hindi mapagtugma ang pag-ibig sa Diyos at sa sanlibutan. Pangalawa, sapagkat hindi natin masusunod ang Diyos kung umiibig tayo sa sanlibutan. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pagka ganun po. And lastly, bakit po hindi dapat ibigin ng sanlibutan? Sapagkat hindi tayo namumuhunan sa walang hanggan kung umiibig tayo sa sanlibutan. Ibig ko sabihin, hindi tayo nag-i-invest sa langit. Saan tayo nag-i-invest? Sa sanlibutan.
Alam niyo po, ang dami nating dapat i-invest sa Diyos. Kaya lang ang iba, ini-invest lang sa sanlibutan. Nasasayang. Halimbawa, tayo, ito po, buhay tayo, malakas tayo, malusog tayo, may talento tayo, may mga abilidad tayo, may mga karunungan tayo, may kayamanan tayo. Halimbawa lang, saan mo yan gagamitin? Diba, yun po yung tanong eh. Kaya lang, marami ngayon, mayroon ng mga bagay na yun. Saan niya ginagamit? Sa sanlibutan. Nagagamit na sa sanlibutan. Ano ngayon yun? Sayang. Bakit? Sayang. Saan mo lang nagagamit? Sa sanlibutan. Hindi sa Panginoon. Kaya pag iniibig mo ang sanlibutan, di ba, doon mo ibinubuhos yung ano mo. Lakas mo, oras mo, panahon mo, talento mo, pera mo. Di ba? Ano mangyayari ngayon? Kaya yung mga binigyan ng talento, di ba? Yung 5. Anong ginawa niya? Ininvest niya. Mga kapatid. Nasa Biblia po yun. Ininvest niya yung 5. Tumubo ng 5. Yung binigyan ng 2, ininvest niya. Tumubo ng 2. Pero yung isa na nga lang, di niya ginamit kanino? Di niya ginamit para sa kanyang Panginoon. Tinago niya. Tandaan po natin, lahat ng meron tayo, pinagkatiwala lamang ng Diyos. Dahil pinagkatiwala po yan lahat, dapat i-invest din natin para sa Kanya. Para pagharap nating lahat sa Kanya, ay meron tayong isusulit. Sabihin, Pastor Perdi, anong ginawa mo? Diba? Lord, nagpastor po ako. Ay, tingnan natin kung talagang nagpastor ka. Papakita ng Diyos siguro yun. O eto ikaw na nagpapastor ka. Ano? Nagkukunwari ka lang. Ang galing mo ang mangaral, magturo doon sa mga pinapastoran mo. Pero eto, pagka hindi ka nila nakikita, ito ginagawa mo. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya sasabihin ng Panginoon, pwedeng lumayo ka sa akin. Ikaw na mapaggawa ng masama. Kaya sasabihin isang araw, di ba? Pag dumating yung araw na yun, Lord, nangaral po ako Nagturo po ako Di ba yung mga ganun? Sasabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya kilala ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Kanya. Kilala ng Panginoon kung sino yung Kanya. Kilala ng Panginoon yon. Kaya pagka hindi niya kinikilala, sasabihin niya talaga, lumayo kayo sa akin. Lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Pero mga ngatwiran yung maraming tao sa panahon na yun. Lord, tapat po ako, nagsisimba ako linggo-linggo. Pwedeng ganun no? Ang pastor po namin, si Pastor Perdi, ay makakasama kayo. Ba, ganun? Pwede yun Pwede pong mangyari yun isang araw. Kasi magkahiwalay po yun. Yung hatol na yun. Tandaan po natin na hahatulan yung mga matuwid at sila'y gagantimpalaan. At hahatulan yung mga gumawa ng masama at sila'y paparusahan. Magkahiwalay po yun. Pero pag tayo napasama doon sa mga matuwid, mga kapatid, yung nasa kanan, di ba? Mga tupa. Ay, praise the Lord. Di ba? Magkakasama tayo, Pastor. Ay, nandito tayo. Sabi, Ate Christy, mabuti nang kakasama tayo. John, basta, praise the Lord, kasama tayo dito. Parang sir, pagkagano, nasa harap ang Panginoon, kasama tayo. Hallelujah. Kaya lang, pagka naandun ka sa kabila, ibig sabihin, napasama ka doon sa mga hatulan sa masasama, wala nang pag-asa po yun. Magkaiba po ang hatol sa mga matuwid at hindi matuwid. Kaya habang tayo naririto, anong gagawin po natin? Ay invest po natin yung buhay natin sa Kanya. Amen?
Gamitin po natin yung lahat ng pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos. Lakas man yan, buhay man yan, talento man yan, karunungan man yan, pera man yan, o ano pa mang meron tayo. Kaya nga, binibigay ng Diyos yun para sambahin natin siya, paglingkuran natin siya at sumunod tayo sa Kanya. Amen! Yan po, yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating sayangin, mga kapatid. Kaya sabi, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Anong mangyayari, sa sanlibutan? So, nagtapos si Juan, sa kanya sinabi na ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Dito ay malaki ang kaibahan ng pagnanasa sa mga pansamantalang bagay ikumpara sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Malaki ang kaibahan. Tandaan natin, temporary lang yung lahat ng bagay. Huwag nating ubusin yung oras at panahon natin dyan. Temporary lang yan. Lahat yan mababaliwala. Pagdating ng paghuhukom, sabi dyan, ito ang pangakong walang hanggan. Kung nakikilala natin siya, susunod tayo sa Kanya o susundin natin ang Kanyang mga salita. Kaya nga ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumalang ito ay lilipas. Kung gusto natin ang malinaw na larawan ng realidad, tandaan natin na lahat ng bagay na kinaumalingan ng tao dito sa sanlibutan ay lilipas. Isipin nyo kung ano ang kahinatnan ng lahat ng bagay ayon kay Apostol Pedro. Ang mga sasakyan, magagandang bahay, mga lugar na gustong-gusto nating mapuntahan, ang mga garang damit at mga alas ay susunugin. Lahat sa apoy at lahat ay lilipas. Kaya sabi po ni Apostol Pedro, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay na isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay narito ay mawawala. Dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Ano pong gagawin natin? Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Paano daw tayo mamumuhay? May kabanalan at kita niyo po, yung mga anak ng Diyos, hindi makasanlibutan. Kundi dapat, kahit nasa sanlibutan tayo, nabubuhay tayong hindi makasanlibutan. Kundi makadiyos. At namumuhay tayong may kabanalan. Kaya nga ang sabi pa dyan, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Sino yung Diyos na tinutukoy? Ang Panginoong Yesus. Siya po yung babalik Kaya nga sabi, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw. So darating ang Panginoong Yesus, mga kapatid. Ang pagbalik niya, daw? Tulad ng magnanakaw. Hindi po magnanakaw ang Panginoong Yesus, Ang pagdating ng Panginoong Yesus, linawin po natin yung mga sinasabi sa salita ng Diyos. Yung iba kasi nangangaral, ang Panginoong Yesus ay tulad ng isang magnanakaw. Pagka ganun po, mali-mali po yung Ang sabi po, yung ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na ito ay mawawala. Kita niyo po? Ay talagang tutupukin, Kaya yung mga pinapahalagahan natin, Tapos nauubos lang yung oras natin, panahon natin, Napapalayo lang tayo sa Panginoon. Ay, bantay po tayo mga kapatid. Sabi dyan, dahil ganito maging wakas na ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. At sikapin ninyong maging makadiyos. Kita niyo po mga kapatid, sikapin. Kaya yung pong pamumuhay, para sa Panginoon, ay yan po'y pinagsisikapan po yan. Ay, hindi, pastor, bahala na ang Diyos sa akin. Ay, hindi po pwede yung ganun.
Yung iba, mga kapatid, marami po ngayon mga kapatid, lahat ipinagpapasa Diyos. Halimbawa, yung pagsunod sa Kanya, ay bahala na ang Diyos, basta makakasunod ako. Hindi po pwede yun. Pagpapasya po yun, kaya nga may utos siya eh. Amen. May mga utos siya pag sinabi niya, huwag niyong kakalimutan ang mga pagtitipon. Halimbawa, tinuturo po yun, ano? Sino gagawa nun? Ang Diyos. Utos po niya yun. Tayo gagawa nun. Mga kapatid, ay hindi, dadalhin ako ng Diyos doon sa simbahan niya kung gusto niya. Ha? Kaya hawakan ng Diyos yung paa mo, ano ka? Hindi po ganun. Minsan mali po yung pagkaunawa ng marami sa pagsunod sa Panginoon. Dahil sinasabi na, hindi, by grace kasi pastor, makakasunod ako. Sasabihin ganun, di ba? By grace, by grace. Totoo pong naligtas tayo sa grace. Pero yung pagsunod, ginagawa po yun. Hindi ang Diyos ang gagawa para sa atin. Tayo ang gagawa para sa Kanya. Kasi ipinag-uutos niya yung mga salita, yung mga aral. Kaya ang sabi, turuan nyo silang sumunod. Saan? Sa lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. O, tuturuan tayong sumunod. Kasi ang gusto ng Diyos, mga kapatid, yung susunod tayo ng ano? Kusa. Buong puso. Susunod tayo sa Kanya na tayo yung nagpasya. Hindi po, ang Diyos. Dahil ang Diyos, sinabi niya na lahat, yung mga dapat nating gawin. Nasa Kanya mga salita. Ang gagawin lang natin, i-apply natin. Amen? Kaya sabi diyan, at habang inihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay naroon ay matutunaw ng matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang Kanyang pangako. Ayan. Sis, sabi diyan, So bakit nga ba hindi dapat ibigyan ng sanlibutan? Una, sapagkat hindi mapagtutugma ang pag-ibig sa Diyos at sa sanlibutan. Sapagkat hindi natin masusunod ang Diyos kung umiibig tayo sa sanlibutan. Sapagkat hindi tayo mamumuhunan sa walang hanggan kung umiibig tayo sa sanlibutan. Kaya pinakahuli sa lahat, dapat i-invest talaga natin yung lahat-lahat sa buhay natin. Saan? Sa walang hanggan. Hindi dito sa temporary lang. Na nauubos yung ating panahon. So ang mga pagpapala, kapag ito'y pinagpalit natin sa Diyos, ay nagiging sumpa po yan. Anumang bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos, sumpa po yan. Pero anumang bagay yung nagpapalapit sa atin sa Diyos, blessing po yun. Amen? Yes. Ang dami pong ganyan. Akala nila, hindi, bless ako. Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako dumadalo, kahit hindi ako pumupunta sa mga pinagpala ako ng Diyos. Naku mga kapatid, ingat po tayo ron. Dahil kung pinagpala tayo ng Diyos, dapat sumusunod tayo sa Kanya. Tandaan po natin na ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito, mapalad ang manakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. Pinagpala yung nakikinig at tumutupad. Yung namumuhay sa kanyang mga salita. Kaya anumang bagay yung naghihiwalay sa atin sa Panginoon, ingat po tayo. Dahil baka nagiging na siya, tawag dyan? Yung patibong sa atin
Nilikha ng Diyos ang sanlibutan para sa tao, para ito tamasahin. Nang ang tao'y bumagsak sa pagkakasala nang dahil sa pagsunod sa dyablo, ang sanlibutan naman ay nabuo ang sistemang direktang naghihimagsik sa Diyos. Ito ang dapat nating unawain. Tayo ay nasa sanlibutan pero hindi tayo dapat makasanlibutan. Ito ang hamon sa buhay Kristiyano, kung paano tayo mamumuhay sa sanlibutan at tamasahin to. Pero hindi tayo dapat pabihag dito. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Nawa po ay tayo may natutunan sa ating mga natalakay tungkol sa maling